yung opportunities na binabanggit ko about how about real estate ay nasa lower end market and housing yung kanyang ano no, housing yung kanyang ina-address. Pero saan tayo magsisimula niyan, no? Saan tayo magsisimula? Magsisimula muna tayo sa magkaroon tayo ng lupa, okay? At isa sa mga real estate investment strategies ay yung tinatawag nga na land Land banking. ay land banking. Ano yung land banking na yan? No? As the word implies, tayo ay nagsusubi hindi gamit ang pera kundi lupa, no? Yung mode of currency natin ay lupa. So what we do here is we purchase land with the intention of holding it for a long period of time before selling it for profit. Or Profit pwede rin na yung niland bank mo, eventually yun yung papatayuan mo ng property to property. na pwede mong parentahan or ibenta, okay? But ano yung mga kailangan mong, tingnan dito 'no? If you're going for land banking, usually ang nakikita ko diyan is, 10 years yung ano 'no, yung, magandang term for you to resell the property. May friend ako actually na nabentahan ako 5 years lang, yung ginawa niyang hindi actually 10 years din kasi nabili nila, nakapagpatayo sila, parang ganito. Yung kaibigan ko sandali lang. Oh my God, this card. Oh, sorry. Yung kaibigan ko ay ano 'no, hello? Nakikita niyo yung shine-share ko? Yes, yes. Anyway, so 10 years yung term niyan usually. Yung kaibigan ko noong 2013, 2012, thereabouts, nakabili sila ng lupa sa Ilocos. Ang pagkabili niya ng lupa, nag-save siya sa amin, 'no, nag-save siya sa amin. Nung naka-save na siya, saka siya nagpapatayo ng, rental property niya 'no, after 5 years. Tapos nito lang recently lang gusto niyang magpatayo ulit. Sabi niya, "Ay, ayoko mangutang," sabi niya. So sabi niya, "Yung ano, lupa ko na lang, bilhin mo na lang para yung kalahati sa'yo, yung kalahati, akin pa rin, papatayuan ko na lang. Pero ang gamit ay yung pera na pinagbentahan ko sa iyo." Ang taray, 'di ba? So, yun yung ano, yun yung, ginawa niya sa Ilocos, 'no? So may lupa ngayon ako sa Ilocos. So usually long term siya, 10 years. It appreciates in value but really it takes a while 'no, to liquidate. At saka ano din siya, hindi mo alam kung magiging patok ba yung area na 'yan or hindi, okay. At ano 'no, kailangan titignan natin yung binibili natin is located in a hazard-free area. So dapat nandun siya sa secure na area, 'yan yung titignan natin. And usually, high yung upfront amount nito kasi maganda na kapag tayo ay bumibili ng lupa 'no, ng real estate, sinisindak natin yung ating pinagbibilhan. Anong panindak natin sa kanya? Cash, 'di ba? Gano'n. Hmm, Kasi marami yung bibili, "O sige bibilhin ko 'yan sa'yo ng 1,000,000 pesos. Ano, 2 years to pay." Ganyan, oh. ayaw na nun. Ayaw na nila nun. Sabihin mo, sige akin na yan, 700,000 or 500,000, eto na yung cash, 'no? Kaya dapat talaga ready ka sa cash, kapag nandito ka sa, real estate, business 'no, na ito. Okay. And how do we land bank? Paano ba natin 'to gagawin? So una, i-identify natin yung areas where land values are expected to appreciate. Appreciate. 'No? So, 'yun titignan mo kung asan ba yung patok. Tapos kailangan intindihin mo rin yung mga zoning laws 'no, na meron tayo. Kasi mayroon mga ano 'no, may mga, zones na industrial, may residential, may mga ancestral domain, mga ganyan. Hindi puwedeng bilhin 'yun, yung mga ancestral domain. Maski nga pagpapatayo dun, hindi po puwedeng ano, gawin, kailangan may approval nung tribo, mga ganyan 'no. Kailangan tingnan talaga natin. And then, titingin tayo ng mga undervalued na properties and the way to do that is to get to know the locals. Okay. Ayun. So, itong ano natin, mga considerations 'no, na gagawin kapag tayo ay magla-land bank, ang pinakakailangan talaga nating unahin at isiguro
na meron tayo niyan ay yung pagkakaroon ng malinis na titulo ng lupa. Okay? At dahil ako po ay hindi lawyer, kumuha po ako ng lawyer para mag-explain sa atin ng tungkol sa land titles. Yan. Kailangan mo bang ilipat sa inyong pangalan ang titulo ng lupa? Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Cheldiok na po. May tanong si Gina sa ating free legal help desk. Good morning, sir. May tanong lang po sana. May nabili po kasi akong lupa, 100 square meters. May titulo po yung nagbenta. Paano ko ba yan mapapalipat sa pangalan ko ang titulo? Salamat sa tanong, Gina. At syempre, salamat din sa lahat ng mga subscribers natin sa social media. Please like and subscribe for more legal guidance. Gina, tama po kayo. At napaka-importante makakuha ng certificate of title sa inyong pangalan. Ang titulong nakapangalan sa inyo, ang pinakamainam na ebidensya na kayo na talaga ang bagong owner ng lupang binili. Ngayon, paano nga ba ipapalipat ang pangalan ng isang titulo? Ang paglipat ng ownership ng lupa ay itinuturing na conveyance o transfer. At para makakuha ng bagong titulo sa pangalan ng bagong owner, kailangan iparehistro ang transaksyon ito sa Registry of Deeds sa lugar kung nasaan ang lupa. Ang dokumento kung saan napapaloob ang transfer ay itinatawag na Deed of Conveyance. At sa bentahan ng lupa, ang forma ng dokumentong ito ay karaniwang tinatawag na Deed of Absolute Sale. Kung kailangan ninyo ng form para sa Deed of Absolute Sale, maaaring gamitin ang template mula sa Land Registration Authority o LRA. I-type niyo lang po ang link na ito. Sa pagrehistro ng Deed of Absolute Sale, kailangan rin isubmit sa Registry of Deeds ang owner's duplicate copy ng titulo mula sa nagbenta at mga dokumentong nagpapakita na bayad na ang mga angkop na buwis, kaugnay sa bentahan at sa lupa, kasama ang capital gains tax at pamilya. Kung nakompleto na ang lahat ng requirements, i-reflect sa records ng Registry of Deeds na kayo na ang bagong owner ng lupa at mag-i-issue ito ng titulo sa inyong pangalan. Ayon sa Citizens Charter ng LRA, narito ang general checklist ng mga kakailanganin ng Registry of Deeds para sa issuance of Certificate of Title sa inyong pangalan. Ito po ang kailangan. Para magabayan kayo sa proseso, depende sa inyong sitwasyon, maaaring kailangan mo bang ilipat sa hope.com. Laging kung may gustong malaman tungkol sa batas, maaaring kumonsulta sa ating free legal help desk website. Pumunta lamang sa www.cheldokna.com. Ayan ha. So, malinis na land title, sabi ni Cheljok, no, yun na talaga yung pinaka magandang sukatan, no, ng lupa. So kung tatanong kayo na, sir, okay bang bumili ng mga rights lang, mga tax deck lang? Nako, mahirap 'yan, ano? Hindi naman natin sinasabi na walang silbi yung mga tax deck na 'yan, pero hindi siya yung pinakarurok na katibayan na ikaw yung owner na yun, no? Kasi sa totoo lang, madaling magpa-tax deck ng properties, 'no, ng mga lupa, ng mga ano, ng mga, buildings, ganyan, 'no. Kasi usually hindi siya tinatanggihan, eh. Hindi siya tinatanggihan ng local government unit kasi tax yun, eh. Yung tax deck na yan, eh, 'di ba? Saka na bahala na si Batman. Kaya minsan 'pag titignan mo yung same property, ang dami-daming tax declaration nung mga nandun, no? Yun. Ano yung tanong mo, Ana, if agricultural land po ang nabili? Opo, 'pag agricultural land sir, mahirap ba talaga siyang ipatitulo or ano ba yung mga ang dami po kasing nagbebenta ng agricultural land ta's ang mura-mura lang niya, na parang napaka-attractive niya for ano, dahil sa affordability. So, ano nga yung tanong? So, kasi po mahirap daw ipatitulo or matagal daw nabili mo na ta's nung hinihingi mo Ah, ngayon yung transfer ng pangalan sa'yo, oo. ang dami ng issue ta's agricultural land daw kasi.
Okay. So, dalawa yung ano, no, laman nung ano mo, nung tanong mo. So, yung bang agricultural land ay titulado na or hindi pa? Titulado pero yung ipapatransfer mo yung pangalan sa'yo, Ah, pero oo. nabili mo na. Oo. So, maraming mga mamaya si Chell ulit ang sasagot niyan, no? Kasi hindi ako lawyer eh. Sabi ko, sino ba yung mapagkakatiwalaang ano, source dito, ganyan. Ayan, hanap ko yung mga videos ni Chell, siya yung sasagot. Pero syempre, may kasama pa rin naman ito na ano no, na research na ginawa ko. So I'll i-share ko din sa inyo 'yan mamaya, okay? So pupunta ako sa land titles na 'yan mamaya, Ana, no? Mayroon tayong mas detalyadong section diyan later. Okay. So, yung pangalawang consideration sa land banking ay kailangan tingnan natin yung return on investment natin using the time value of money, no? Kasi kailangan at least nabibit niya yung inflation rate no kapag tayo ay nagla-land bank. Katulad nung nanay ko no at nanay at tatay ko. Bumili sila ng 250 square meters na lot, okay? 20,000 pesos lang, guys, ang bili nila no nung 1985. At ito ay nabenta nila sa akin sa halagang 3 million pesos noong 2018 after 33 years, 'di ba? So, saan ito located? In a sleepy fifth-class municipality along the highway beside the school and church. So, ang tanong diyan ay, so sir, ano ba yung return on investment or ROI ng 20,000 yung puhunan ko dati, 3 million ko na ibenta, no? Noong 2018, no? 1985 ko siya nabili. So paano ba natin ko-computein 'yan, okay? So papaano lang natin, kailangan nating pag-usapan itong time value of money, which demonstrates that all things being equal, mas malaki yung value ng money ngayon kaysa sa future, 'di ba? Um, Tanong natin si ano, si Tristan. Tristan, nung ikaw ay 10 years old, magkano ang pandesal? Mura lang. Kalimut by the way, matanda na ako. I'm 51 years old. Yun nga, nung 10 years Nakalimutan old ko ka, na. nakalimutan lang nga nyo, di ba? Ang pandesal siguro nung mga 10 years old ka siguro, pag may piso ka, baka makakabili ka ng mga 10 pieces. Apat. No? Ba? Mga ganyan, no? 10 peso. Pag may piso ka, mga 10 pieces yan. Ngayon, bibili ako, kakabili ko lang nitong huli. Pero maliliit, no? Maliliit na pandesal. Hindi yung dati malalaki ang pandesal eh. Ngayon may maliit na pandesal. 3 pesos each. Ngayon, no? So yun lang ibig sabihin niya na mas malakas yung piso noon kesa ngayon. So ganun din yun. Mas malakas yung piso ngayon kesa in the future. Okay? So just a quick ano no, hindi ko na kayo anuhin diyan. Ito yung present value, ito yung formula niya no. So tinitingnan natin ano yung present value and then ano ba yung tinatawag na future value niyan. Okay? So for example, yung present value natin ano ay 5% yung rate na gagamitin natin, yung compounding niya no. So from year 0, yung 1 million mo magiging 1,050,000 after 1 year. Pero yung 50,000 dun sa year 1 mo, tutubo na rin yan ng 5% eh. Kasi 5% ginagawa natin na rate ano. So yung 1,050,000 mo, sa year 2, magiging 1,102,500 na siya. Hindi lang siya 1,100,000, no? Kasi nagko-compound eh. Ganun yung system nung sa finance natin. So, papunta siya ng year 3, ganun. So, padagdag siya ng padagdag. Okay. So, meron tayong value ng year 0, meron tayong value ng year 3. So, year 0 is the present value. Yung future value naman natin ay year 3. Okay? So, kung magsisimula naman tayo sa year 3 ng 1 million pesos, ibabalik naman natin siya, i-discount natin siya ng 5%. Yung 1 million is 952,000 ng
year 2, pabalik ng year 1 is 907,000, and then year 0 is 863,000 pesos. Ang sinasabi dito sa time value of money, hindi natin pwedeng ikumpara ang value ng pera kung hindi pareho yung oras na pinag-uusapan natin ito. No? Okay? So, kung ikukumpara natin yung 1 million sa year 0 at saka yung 1 million sa year 3, kailangan i-adjust natin siya sa parehong time period para maging comparable siya. So, either itatranspose natin to year 3, yung 1 million pesos dito sa year 0, or yung year 3 na 1 million pesos ay itatranspose natin pabalik from year 3 to year 0. So itong area na ito, okay, which pakita ka lang, okay. Itong area na ito, no? Itong area na ito. So yung year 0, yan yung comparable. Okay? Hindi po pwedeng year 0 and year 3 yung i-compare natin. Dapat in the same time period siya. Okay? So if you want to watch this, no, yung ating time value of money, so yan yung ating QR code at saka yung ating URL, puntahan nyo lamang siya, no? Pero syempre dahil kayo naman ay nagbayad para dito sa ating webinar na ito, no, ay kinompute ko na siya. Okay? So, yung present value is 20,000, magkano mo nabili yung lupa? Future value is 3 million, magkano mo na ibenta yung lupa? Ilang taon, 33 years, so ilang taon yung nakalipas mula nang mabili mo ito hanggang naibenta. And then, ano yung rate, no? 16%. Ito yung ROI. So meron akong Excel file na i-share sa inyo. Oh, 'di ba? Matuwa kayo, merong Excel file. At ipapakita ko tong Excel file na ito. Sandali lang, hanapin natin, ha? RE24. Yung Excel file na ito ay i-aanyo na lang. Pangalan nito. I-input nyo na lamang, ano? So dito, so i-input nyo na lamang. So kunwari, meron kang nabili, for example, nabili yung yung kaibigan ko, nabili niya yung binenta niya sa akin 10 years ago ng I think it was 400,000 pesos. Nabenta niya sa akin ng 2 million pesos after 10 years. Ayan, lalabas na yung ROI. Ang ROI niya ay return on investment rate niya ay 17% per year. O, di ba? Ang taray. So dito Okay. makaka-create na niya na kaagad. So bibigay ko sa inyo to na as an Excel para makita ninyo. So sa akin, sa land banking, ang rate na hahabulin natin dito is at least 7%. Okay? So hanggang saan pwedeng ibenta nyo? So ng kaibigan ko yan. So pwede natin siyang palitan dito, no? At maghulaan tayo. Let's say 1 million niya ibenta. O 10% pa rin yun eh. So mga 1 million, siguro mga 800,000. Ayan. So kung ibebenta niya ng 800,000 sa akin, 10 years, nasa 7% yung ROI niya, which is still acceptable. Pero sa kanya, he really performed well kasi, ayan, no, ano to? 17%. Okay? So isa-send ko ito sa inyo ngayon sa chat group. Okay? Para kayo ay mapag-practicean ninyo, no? Ay, may nagbebenta sa akin ng lupa. Ano ba yung ROI ko diyan? Oh, hindi na kayo mag-iisip, guys. I-input niyo na lang, 'di ba? Happy ba kayo for that? Okay, wait lang. So pwede ito sa chat, 'di ba? Ayan. Yes po, sir. Ayan, okay, send. So, sana nakuha ninyo. Siguro i-include din namin pag pinadala yung Canvas recording, sir, sa kanila. Yes, oo. Okay. Sige. So next, okay. So yan yung ano. So yung ROI ng nanay ko ay 16%, no, per annum naman. So halos pareho lang sila nung friend ko. Pero yung sa friend ko, 10 years na realize na niya. Etong sa nanay ko ay 33 years.
Ayan. Okay, so and then yun, kapag tayo ay yung pangatlong consideration sa land banking ay i-avoid talaga natin yung tinatawag na distress selling of assets, okay? Kung saan tayo ay nagbebenta ng wala sa oras, so binabarat tayo. So dapat talaga kapag ikaw ay nagbebenta ng lupa, lalagyan mo siya ng ng panahon, ng oras. So ibig sabihin parang magbebenta ka, i-announce mo siya ngayon at hindi ka nag-aapurang ibenta, no? Nakakapag-antay ka ng 1 o 2 taon to really get the price that you want, no? Otherwise, magiging distress selling of asset 'yan. Okay? O ayan, punta na tayo dito sa ating land titling. Okay? So dito sa land titling natin, ang sabi actually sa batas, sa Philippine Constitution ulit ito, lahat daw ng fisheries, forest, flora, fauna, natural resources, owned yan ng state with the exception of agricultural lands. Okay? So ano ba yung mga klase kasi ng resources natin? So merong agricultural land, may forest or timber, may mineral lands at saka may national parks. So itong with the exception of the agricultural land, no? Pagmamay-ari yan ng gobyerno. So agricultural land, pwedeng maging may-ari yung pribadong sektor, pwede yung private or tayo, no? Pwede rin na maging sa gobyerno. Okay? Tapos sa Philippine Land Resources natin, 47% yung agricultural, 50% yung forest land, 3% yung unclassified. At ito yung proseso ng pagkakaroon ng titling process natin. So sa titling process natin, kailangan muna natin ng maayos na survey, kaya diyan pumapasok yung mga geodetic engineers, no? And then either judicial or administrative yung pagkakaroon ng titulo. So warning lang hindi land titling yung ating session for this evening. Real estate siya. So papasadahan ko lang ito, no? Tapos i-register na siya sa Land Registration Authority, no? Tapos magkakaroon na ng valuation and taxation for that. Okay? Ano yung mga modes natin of acquiring public alienable and disposable lands? So, may free patent, may special patent, may homestead, may sales patent, may lease, at saka may judicial confirmation of imperfect title. Okay? So dito tayo sa agricultural free patent. Itong agricultural free patent, sinasabi niya na pwede kang magkaroon ng pagmamay-ari ng lupa kung mapapatunayan mo na ginagamit mo at nakatira ka dyan sa lupang yan for 20 years. And this is in accordance with the Republic Act 11573. No? So sino yung mga qualified na makakuha niyan? So any natural born citizen, basta wala ka bang more than 12 hectares of land na pagmamay-ari, and you have at least for 20 years prior to the filing of application, you have continuously occupied and cultivated or either personally or through a predecessor yung lupa na yan. And you must also have paid the real estate tax. Kaya may role pa rin yung tinatawag natin na familiar o kaya yung tax deck na yan. Kasi diyan yun yung magiging basehan ng pagbilang doon sa 20 years. Ayan, okay? So ito yung mga document requirements diyan at ito naman yung proseso. O ang ganda-ganda nung 'di ba ang simple-simple nung binigay sa atin ng DENR na pero gawin niyo 'yan. Ay my God, ang sakit sa ulo, 'di ba? Ayan. Paano ngayon kung naloko tayo ng pekeng titulo? Ito ang sagot ni Chel. Joke no diyan. Naloko sa pekeng titulo, narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga skampi. Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Hello sir, may umutang sa akin
ng napakalaking pera. Umuo naman ako kasi bilang security, nagbigay sa akin ng titulo ng lupa nila. Kung tagal na, hindi sila nagbabayad. Nung chinek ko yung titulo sa Registry of Deeds, napag-alaman ko na peke pala yung binigay sa akin. Hindi talaga sila yung nakapangalan. Ano po ang pwede kong ikaso sa kanila? Salamat sa tanong. Bago natin sagutin ang inyong tanong, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga subscribers natin. Kung di pa kayo nagla-like at nagsasubscribe, please do so for more legal guidance. Patungkol sa tanong, napakaraming mga ganyan modus operandi at malinaw na krimen yan sa ating batas. Ang pamimeke o falsification of public or official documents, gaya dito, ang titulo ng lupa, ay pinaparusahan ng Revised Penal Code. Para sa sitwasyon ninyo, applicable ang Article 172 number 1 ng RPC, falsification of a public document by a private person. In general, magagawa ang ganitong krimen pag may mga sumusunod. Kung may sala ay isang pribadong individual, hindi public officer or employee. Kung may sala ay nameke o nag-falsify ng dokumento. At ang dokumentong pinalsify ay isang official o public document. Kasama sa itinuturing na falsification o pamimeke ng dokumento ang sumusunod na gawain. Pagkopya ng sulat o pirma ng iba, pagmumukhang may partisipasyon ng ibang tao sa dokumento kung wala naman, pagsabi ng kasinungalingan sa isang salaysay, pag-iiba ng tamang petsa o date, paglalagay ng anumang alteration o intercalation na binabago ang kahulugan ng dokumento. Sakop naman ng public o official documents ang lahat ng dokumentong notaryado ng notary public at lahat ng in-issue ng public officials at ahensya ng gobyerno ayon sa batas. Sa sitwasyong ito, malinaw na ipineke ang dokumento. Iniba nilang titulo para pagmukhang sila ang tunay na nakapangalan at may-ari ng lupa. Malinaw rin na public document ito. Opisyal na dokumento mula sa gobyerno ang titulo sa lupa. Sa kaso ng falsification, may presumption o pinapalagay ng batas na ang may hawak ng pineking dokumento ay mismong gumawa ng pamimeke. Sa falsification of public documents, hindi kailangan patunayan na may pinsalang nadulot sa ibang tao. Ang pinaparusahan ng batas ay ang paninira sa tiwala ng publiko sa katotohanan ng mga ganitong dokumento. Ngayon, sa sitwasyon ninyo, hindi lang falsification ang krimen na gawa. Malinaw na ginamit ang peking dokumento para manlinlang at makakuha ng pera mula sa inyo. Dahil dyan, applicable rin ang krimen ng estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Ang pamimeke ng dokumento ay ginamit para maisahan kayo at ang angkop na kaso sa ganitong sitwasyon ay estafa through falsification of public document. Ang parusang ipapataw ay iyon sa mas malaking krimen. Sa estafa, umaabot ng 20 years na pagkakulong ang parusa. Depende sa halaga ng perang nakuha. Malaking problema talaga ito. At kalat ang ganyang gawain. Kaya, kung may anumang transaksyon kaugnay ng titulo ng lupa, mas mainam talagang i-check muna kung tunay at genuine ang dokumento sa Registry of Deeds na nag-issue. Sana nakatulong ito. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, maaaring kumonsulta sa ating free legal help desk. Pumunta lamang sa www.actualdocument.com. Laging Ayan, 'di ba? In fairness, so malinaw no explanation ni Chel. Basta kapag nanloko na meke, falsification of documents 'yan at estafa. Oh, okay? Hindi po tayo lawyer ha. Ayan. So, ayun, so yung residential ay agricultural free patent yung nilagay natin kanina, okay? Tapos pupunta naman tayo ngayon dito sa residential free patent. Okay? Itong residential free patent naman ay according sa Republic Act 10023 noong March 2010 ito kay President Gloria Arroyo, ang ginagawa nito, it covers public lands zoned as residential areas, town sites, delisted and abandoned military camps and reservations. So sino yung qualified dito? So ito dahil residential siya, Filipino citizen pa rin, pero actual occupation ng residential area for at least 10 years prior sa filing ng application. Pareho din, dapat hindi ka owner ng 12 hectares of land, no? To claim this. Tapos, maximum lang siya
ng 200 square meters. So for highly urbanized cities, hindi siya mag-exceed ng 200 square meters. For other cities, 500 square meters. Pag first or second class municipalities, hanggang 750 square meters ka lang. Pagka lower than that na, 1,000 square meters lang yung maximum na po pwede. So ito yung mga may tax declaration ka, tapos doon ka na nakatira. Let's say sa amin, no, sa Mandela Quirino, kami po ay 4th class municipality. So hanggang 1,000 square meters yung po pwede kong patituluhan na residential area ko, basta mapatunayan ko na nandun na ako for 10 years at walang nagmamay-ari nung lupa, no? Yun, pwede mo siyang mapatituluhan. So ito yung mga document requirements para dyan, at marami, no? Number 10 siya lahat. Tapos ang process daw po ay yan. So DENR, tapos punta sa Senro, Penro, then pupunta na sa Registry of Deeds. O, di ba? So natanong ba yung tanong, yung iyong, nasagot ba yung katanungan mo? Ano nga yung tanong mo kanina, Annalyn, about land titling? Kinabahan ako, sir, sa nakita ko. Bakit? Kasi may limit pala for the agricultural land. So sa pagkakatanda ko, we purchase more. Right? The group. Per person 'yon. Oo. Pag naging residential na yung lupa, wala na siyang limit. Okay? Ito ay so pag bumibili ka, pag naging residential commercial, wala nang limit 'yan kung ilan. Pero kung bibili ka ng agricultural land, merong limit per person. Okay? So, ganun yung chika niya. Pero yung tanong mo kanina ay, bakit mura? Ganun ba yun? Ano ba yung tanong ko? Binabili na namin kasi yung lupa. And then group kasi kami, so maraming taong involved, no? Tapos 34 hectares yung binili. Supposed to be ito title, ililipat yung titling sa ihati-hatiin individual. Tapos nung inaano namin, nasa na yung titulo natin, then bayad na lahat. Ang binibigay na reason is agricultural land takes time para mapatituluhan. Which is, ang dami talagang failure sa side ng mga OFW na bumili. Hindi kasi Ilan kayo lahat na bebentahan yan? siguro mga 30, sir, ang buyers na Mga naghati-hati for the 34 hectares. Kasi maraming rules actually sa totoo yan. Kapag ikaw ay magbebenta at maghahati-hati na ng lupa to more than 10, kailangan kumuha ka ng lisensya sa DSUD. License to sell ang tawag dyan. So hindi siya basta-basta. So kung yung binibilhan mo ng lupa ay nagbebenta siya ng sinubdivide na marami at wala siyang license to sell, hindi yun pwede. Illegal siya. Di ba? Hindi pa nga siya nakahati, sir. Kaya parang naano ko sa pinakita nyo kasi iisa yung owner and it's 34 hectares. So ang laki. Pag nung nailipat na sa amin, saka namin isa-subdivide. Pero i-clarify ko lang ha na itong agricultural at saka residential na path ng pagkakaroon ng titulo na ito ay nagmumula siya, yung sa example na binigay ko ay nagmumula siya sa walang titulo. Kapag may titulo na yan, iba na yon, ibang usapan na yon. Mas madali na yung transactions dyan kasi may titulo na. Oo, so hahati-hatiin na lang siya, ano yung mga usapan, mga ganon, no? So yung sinasagot natin ay from walang titulo, paano magkakatitulo? Yun. Free patent, okay. Oo, kaya yung tinatanong ko sa iyo kanina, may titulo na ba yung lupa? At kung may titulo na, Meron. hindi na applicable yung sinabi ko sa iyo. From non-title to titling yung binigay ko.